Human sa mga balita sa Sari 47. Panuli sa usa ka pawn shop sa Daan Colon, Dakbayan sa Subo. Ipasulbad gilayon ni Mayor Michael Rama. Kapulisan, subsob na ang ilang investigasyon. Mga barangay nga nituman sa road clearing program, gipasidunggan sa Mandawi City Enforcement Unit ug team. 5 anyos nga batang kaluha nalumos patay sa swimming pool sa subdivision sa lungsod sa Cordova. Maong pagpanulis nakuha sa CCTV camera, lakip na ang ilahang pag-ikyas. Ang kasayuran niya tod ni Arnold Bustamante. Naukay ang mga sugbuanon sa nang ituli sa upat ka mga armadong kalalakinan ang Oro Sugbo Pawn Shop and Jewelry. Ganimotang sa Daan Colon, Barangay Kalubihan sa Dakbe sa Sugbo, alas 9 sa Sabado sa buntag. Aga mga suspitsado, armado kinig tag-as sa kalibre sa armas, sama sa M16 Armalite Rifle, ug nagpaila pa kinig mga sakop sa National Bureau of Investigation. Dindo na sila i-serve nga warrant of arrest sa gwardiya sa pawn shop. Ang maong pagpanulis nakuha pa sa CCTV sa mga pawn shop, gikan sa pagsulod din sulod lang sa dulan 2 ka minutos, nakuha tanang mga alahas sa istante og daing sibat sakay sa duha ka motorsiklo nga nagpaabot sa gawas. Sa gihimong backtracking sa kapulisan sa mga CCTV camera sa Dakbayan Sugbo, nasuta nga dunay laing sakinan nga magigamit sa mga suspitsado nga mao ang puwa nga Honda Civic. Gani nakita pa sa laing kuha sa CCTV camera sa dalan at Aranas 3 de Abril nga ang usa sa mga sakay sa motorsiklo aga ni kadaog ug mibalhin sa pagsakay ngadto sa auto. Unang gidudahan sa Carbon Police Station pinagi ni Police Major Miles Dumuslug nga mga dayo gikan sa laing rehiyon ang mao nga mga suspitsado tungod sa paggamit sa tag-as sa kalibre sa armas. Giba na para nga mabot ngadto sa 3 milyones ka pesos ang balor sa mga alahas nga nadala sa mga tulisan apan wala pa muhatag og kompletong detalye ang kapulisan. Miro sa dayon og manhunt operation ang kapulisan sa posibleng giagian sa mga suspitsado dungan sa mando ni Police Brigadier General Antonio Abirin, ang hepe sa Police Regional Office 7 sa paglusad og dragnet operation. Nagpasabot kini nga ang tarang unit sa PNP sa Central Visayas manginlabot na pinagi sa pagmuntar sa mga checkpoints o pagsilyo sa mga exit points sama sa pantalan ug aga mga airport. Alas 4 ganin ng kadlawon gikumpirmar sa hepe sa Cebu City Police Office Police Colonel Ireneo Dalugdog nga ang puwa nga auto nga mao ang Honda Civic na intercept kini sa mga pulis nga nag-checkpoint sa Barangay Lamakan, lungsod sa Sibunga. Apan ang plate number niini nga maklaro sa CCTV gitangtang na ug gihulipan sa papel nga dunay nakasuwat nga temporary plate for registration. Dunay duha ka mga personalidad nga gipaubos pa karon sa investigasyon kung kinsa pa agang ilang mga kaubanan. Sanglit nagparayan pa ang lapad nga manhunt operation sa PRO7. So far no, nanatay mga kuwan. In fact, na-recover na nato ang maong sakyanan na intercept sila there is area sa Sibunga Municipality. Unya adunay duha ka onboard na mga personalities sa pagkakaroon ato palagman gyud ang atong investigasyon. Dili na sa ko mag-mention og mga pangalan no para dili ma-compromise ang ato ang ongoing na investigation. Gibutyag ni Dalugdogan ako kayo ang natabang sa gihimong investigasyon aga mga kuha sa CCTV camera. Sanglit na tultulan kung asa sila ni Agi ug asa sila ni Paingon human sa hitabo. Doon na hinoy kalisod ang ilhang naagian ilibina sa pagpanguha sa mga CCTV footage tungod kay ang uban nangayo pa og clearance silang labaw. Very vital gining CCTVs no kay kung wala na siya wala na gid tay makuhaan nga ebidensya ba. So ako nagpasalamat pug ko sa mga kuan establishments owner, sa mga katawhan sa siyudad sa Sugbo nga very cooperative sila. Nakabalo sila nga kanang adunay armed robbery, so sila very cooperative, sila mismo nag-volunteer sir na CCTV diri nga banda, diri nga area, so pwede ninyo magamit basig mahagip ninyo ang katong mga suspects na involved sa robbery. Kang ipangsubay pa usab sa kapulisan kunon sa koneksyon sa person of interest nga nakuha sa Mandawi City Police Office niadtong Domingo. Matud ni Dalugdog nga sa pagkakaron gipangkolekta pa nila tanan ang mga impormasyon o mga ebidensya sa maong insidente. Miabag na usab ang Criminal Investigation and Detection Group, Central Visayas Field Unit uban sa mga National Support Unit alang sa dinalian nga kasolbaran sa maong krimen. Arnold Bustamante, CCTV News. Subay na sa mong balita, Mayor Michael Rama ni mando sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga solbaron sa labing dali nga panahon ang nahitabong tulis diya sa Oro Sugbo Pawn Shop and Jewelry. Ang mga station commander sa tanang police station uban usab sa mismong City Police Director ang ipatawag sa mayor. Ang kasayuran niya tod ni Shariza May Uy.
Nagpatawag og meeting si Rama uban ang mga station commanders sa syudad, pinanguluhan ni Police Colonel Ireneo Dalugdog human sa natabong insidente. Gingon nadala sa mga tulisan ang gibanabana nga 3 milyones nga balor sa alahas nga naka-display sa pawn shop. Ang marching order ni Mayor Mike Rama to get the people behind that robbery. Kani gikondena nila ang maong insidente, ilabi na nga buntag sayo pa lang ang nitabong pagpanulis sinungdan nga dali dayon nga nakapatawag og emergency meeting ang mayor. Giulagway nila nga makaalarma ang nitabong insidente ug buot ni Rama nga matagan og dali nga pag-aksyon sa investigasyon ang kapulisan. Well, that's highly condemnable considering nahitabo in broad daylight. Yeah, high-powered po yan ang firearms yung no, as per initial report. Subo kay Palandungon and we are so kanang ngayon alarmed with the situation. Una nga nagpatawag na yung si Mayor og meeting, Zoom meeting with the station commanders and of course the heads of CCPO to address this case at once, no, nga masulba dayon. Sa maong insidente, bakigkitaan ni SAFRA ang Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators sa Sugbo sa lakang nga buhaton sa pagpatuman sa uniform alarm signal kung adunay susama gihapon nga panghitabo aron sa paspas nga pag-alarma sa otoridad. Sherry Zameuy, CCTN News. Samtang buhatan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office ginimutang diya sa Pertres, giingong gilungkab apan mga pulis nga mihimo sa investigasyon bisan og walay nakuha nga mahalong butang ang suspetsado. Mobalik si Sherisa Mayoy sa iyang report. Gipatubag ni Cebu City Councilor Philip Sapra, ang chairman sa Committee on Peace and Security, ang pangulo sa Cebu City Environment and Natural Resources sa gingon nakalimot paglaka ang buhatan ni ini. Man nga mikatap sa social media ang daw gilungkab ang ilang buhatan. Apan giklaro ni Sapra nga walay forced entry ang nahitabo sa patigayon gani wala say mga nawala nga kabtangan sa sulod. Walay forced entry. Why nangawagtang is just that nakalimtan lang siguro og lack, no? So, but be that as it may, ako gid silang gipabuhat og incident report. Bisan pa man nga walay nangawala nga mga butang sulod sa buhatan, gipangayuan og incident report ang mga Blue Guards. Kung masayran nga dunay pagkuwang ang pagpatuman sa seguridad, ipa-review ni Safra ang kontrata ni ini human nga maong insidente makonsiderar nga dako nga tulubagon. Right, kung nailap siya sa itong ipa-review lang contract, no? Usana siya sa mga masite na to for review sa contract, and if ever later on naging dako kaayo nga ingon ta deviation or naging mga problema as to kana kuwangan on their side, then we can recommend. Magsab ni Safra ang publiko nga dili magpataka og pagpakatab og impormasyon sa social media, ilabi na gyud nga wala pa kini kapamatud-an ang impormasyon aron nga makalikay o kabalaka sa publiko. Sherry Zameuy, CCTN News. Sa lain pang mga balita, muhatag og ganti nga 30,000 pesos sa Tabogon Mayor Francis Salimbangon sa makatudlo kung kinsa ang nanigbas sa ilang water pipe. Kitaho ni Mayor Salimbangon nga nahitabo ang pagpamutol sa maong tubo sa tubig sa Sitio Puthaw, Barangay Luong sa lungsod sa Tabogon. Matod sa mayor nga katulunang nahitabo ang pagpanigbas sa tubo bisan pa man sa pagpaningkamot nga matubigan ang mga lagyong barangay diya sa ilang lungsod. Maong nanawagan siya sa mga makatudlo nga makig-alayon kanila aron ma-report kini ngadto sa kapulisan. Gipay mangnuan ni Mayor Salimbangon ang publiko nga adunay silot nga nagpaabot sa responsable sa maong pagpanigpas. Gitinguha sa kagamhanan sa dakbayan sa Danao ang pagtukod og 5 ka mga satellite market sa ilang syudad. Ibutang ang mga merkado sa Barangay Lawaan, Barangay Baliang, Barangay Masaba, Barangay Ginakot ug Barangay Dungguan. Matod ni Mayor Thomas Mark Durano nga ang tumong sa pagbutang sa maong mga merkado aron mas sayon og luwas ngadto sa mga lagyo nga mamalit duol sa mga merkado.
Mausab ang nakita nga solusyon sa mayor sa pagsulbad sa problema sa trapiko, ilabi na nga nahimong sentro sa amihanang Sugbo ang Danau nga may kumprahanan sa mga silingang mga lungsod. Migahin og 11 milyones ka pesos ang city government sa Danau alang sa maong mga satellite market. Nangandam na ang Cebu City Government sa paglusad sa Tartanilla sa kilom-kilom. Mato ni Sinbeth Orellano, ang Pangulo sa Protocol Office sa Buhatan sa Mayor o counterpart sa Cebu City Historical Commission, nga ang maong Tartanilla sa kilom-kilom gibuhat aron pagbalik lantaw sa mga naandrang transportasyon sa kinaraang panahon. Giimbita usab sa dakbayan ang mga local artist gaboy kaabag sa mga tag-iya sa kabayo nga pagdayan-dayan sa ilang Tartanilla. Ang tumong sa mga proyekto mao ang pag-promote sa traditional transportation o eco-friendly, ilabi na nga subling nahimong balaod ang pagdeklarar isip Heritage District ang Downtown Colon. Mosunod, mga barangay nga nituman sa road clearing program, kipasidunggan sa Mandawi City Enforcement Unit ug team. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Balik sa ato mga balita, gipasidunggan sa Mandawi City Enforcement Unit o Traffic Enforcement Agency of Mandawi Conteam ang mga barangay nga nituman sa road clearing program. Ang Department of Interior and Local Government kon DILG mo'y nitabang pag-roving sa kadalanan nga mo'y gibasihan sa ilang evaluation. Gikan sa 27 ka mga barangay, giila nga mananaog sa barangay road clearing program ang barangay Tingob isip first place, barangay Pagsabungan sa second place o barangay Kanduman sa third place. Samtang fourth place usab ang barangay Subang Dago o fifth place ang barangay Bakilid. Si Mayor Jonas Cortez o Vice Mayor Glenn Bersede mauusab ang nangulo sa pagtunol sa awards. Gobernador Gwendolyn Garcia mipasalig nga tarungon sa paggasto ang 197 million pesos nga pundo sa halapad nila nga school feeding program. Miatubang kini sa mga school principals ingon man PTA officers gikan sa managlahing bahin sa lalawigan. Aniya maong kasayuran. Tuyong mipasabot ang Cebu Provincial Government, pinaagi ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagpatuman sa ilang Sugbo School Feeding Program niadtong Sabado. Atubangan kini sa halos 4,500 ka mga bisita sulod sa IEC Convention Center Cebu nga naglangkob sa mga school heads, principals, PTA officers ug mga ginikanan gikan sa kalungsuran. Mabot sa 197 million pesos ang gigain sa Kapitolyo aron mapakaon ang 878,000 ka mga tinun-an sud sa 5 ka adlaw matag semana. Pasabot nini analang sa 72 centavos matag bata ang gaston sa Kapitolyo aron makapalit og sinakong NFA rice nga may isagol sa ipakaon ngadto sa mga bata. Ipatuman kini sa 1,494 ka mga public schools lukop probinsya tibuok school year. Gipasigarbo ni Garcia ang mong proyekto diin walay pili sa mga bata nga pakanon. Ilabi na nga sa datos gikan sa National Nutrition Council 7 o sa ang Sugbo sa 34 ka mga lalawigan lukop nasod ang adunay malnutrisyon sa mga bata under 5 years old. Yung sa programa, tanan utok, dipuga, binilang ako. Daghan kayo ni Tampo. Pero nagawas ang programa na usa ka programang epektibo o just as important nga makasustenir ni nga ipadayon jud way undang. Ang nga moabag ang Department of Education sa pagpatuman sa giulagway nilang Universal Feeding Program. Tanan atong gibuhat para sa inyong mga anak. Dili ba dahil kita malipay nga makatampo halang sa kalampusan sa ating mga kabataan. Kaning ato ang gipaydayon gabi na sa feeding program, ako galing ng gipanghambog ngadto sa paunuhan sa tuang Central Office, the only province in the entire country na naghimo aning
universal feeding program. Saktang suportado sa mga Parents and Teachers Association officers ang implementasyon niini. At the end of the day, dili man para sa tuwa, para man sa atong mga kabataan. And we all know that ang karon mga kabataan dili na pareho sa una na makabarog sa ilang kagalingon. Kaming mga ginikawan nga nagtan-aw alang sa kaayuhan sa among kabataan, mubarog o mupadayon bisan naman sa unos nga among agian. Namugna ang ilang General Assembly human nakaangkon og pagsaway sa mga netizens bahin sa implementasyon sa feeding program. Maong tuyong mihatag og katin-awan si Garcia sa pagpatuman dungan sa hangyo nga di ipalabi ang pagkatapulan tungod lang sa ayuda sa gobyerno. Di-compile na mo. Kaya ako na ipabutag ako matarbulin. Ako nang ipadistribute sa kanan mga eskwelahan. Aron mabasa ng ilang mga negatibo na komento. Kanya, kadtong mga hangtod karon. Gusto paghihapon mo daot ng inyong mga programa. Padayon palihog o tulpok kay mapuno mo sa tarpulin. Karon ni Garcia nga magtinabangay ang ginikanan, education sector, private sector ug ubang hingtundan aron magmalampuson ang ilahang feeding program. Gian Navarro, CCTN News. Department of Health 7 ug ubang mga eksperto miawhag sa tanan nga magmatngon batok sa cervical cancer. Gipaagi noon sa usa ka awareness drive ang ilang panawagan din gitambungan kini sa publiko ingon man sa mga advocates. Aniya ang maong kasayuran. Sud sa Ayala Center, Cebu, nag-abot ang mga advocates ug ubang mga nagpakabanang tao alang sa usa ka awareness drive. Kini aron ipanawagan ang kamahinungdanon sa pagpakigbatok sa cervical cancer. Di nang matagbabay, mahimong matakbuyan niini. Sa datos gikan sa Department of Health, ana sa ikaduha sa most frequent cancer sa kababayen-an dinhi sa Pilipinas ang cervical cancer. Makuha ang mong sakit gikan sa human papilloma virus kon HPV ug mahimong matakbuyan pinagi sa pakighilawas, malalaki man o mababay. Even if you just had one single sexual intercourse with one partner, it already puts you at risk for acquiring HPV. And I have patients already ningon ana. Awag sa panelists ug advocates gawsa sa mga paagi nga mahimong mabatukan mao ang pagpabakuna batok HPV diin available kini ngadto sa mga butika. Gani ang Department of Health 7 anda moabag gikan paglikay sa HPV hangtod na sa treatment sa cervical cancer. We have to consider na universal healthcare dapat dili na ta magtan-aw kung asa ang residente sa usa ka tawo. So kung asa siya mas duol, pwede gid siya digto mukuha sa iyahang mga site. So for now, since January to June, naatay 17 cervical CA nga ongoing treatment sa Vicente Soto. So lain-lain ni siya ha. Kabalaka, kinang nang ipa-check up dayon sa doktor, ilabi na kung adunay sayo nga sintomas sa cervical cancer. Sama na lang ning sakop sa Women's and Children's Protection Test sa PNP, diin daling naatiman ang sintomas sa maong sakit. If ever man gani nga doon na mo'y mga nakita nga mga unusual sa inyong inside sa inyong body, ato gyud dayon mo sa inyong doctor for consultation para may bawan dayon and madali din siya og treatment. Sa awareness drive gikan sa MSD, nakahigayon og dialogo ang mga eksperto ug ang publiko aron masabtan ang epekto sa mong sakit. Kini aron ipakuyanap usab ang mahinungdanong kasayuran bahin sa HPV ug cervical cancer ngadto sa ilang pamilya, higala ug ubang mga suod sud sa ilang komunidad. Gian Navarro, CCTN News. Daling miresponde ang kabumberuan human nitumaw ang sunog sa Chokwa Medical Arts Center sa Dalan J. Lorente, Dakbayan sa Sugbo. Matod sa Cebu City BFP, nga nadawat nila ang alarma pasado alas 2 sa hapon o gisaka kini sa second alarm. Dali ray noon nga napaong ang kayo gikan sa ikapitong andana sa Tambalanan sa takna nga alas 3:01 karong lang hapon. Isuta pa karon sa mga fire investigator unsa man ang hinungdan sa maong sunog.
Moabot ngadto sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa mga butang ang nadala sa mga tulisan sa Purok Bagat sa Barangay Cantabaco, Dakbayan sa Toledo. Kila ang biktima nga si Tony Quizon, 67 anyos, usa ka retiradong presidente sa Saka Labor Group. Mato di Police Lieutenant Colonel Manolo Salvatierra sa Toledo PNP nga igo lang gipukaw sa mga tulisan si Quizon ug pamilya sa tulo ka mga nagbonet nga mga armadong tao o gipahapa. Samtang ang mga kauban nini nga mo'y nangukay sa bag sa biktima o gikuha ang mga alahas, kwarta ug mga importanteng dokumento. Dali raw sab nga nisibat ang mga responsable nga wala pag-iiblaha sa hantod karon human sa ilang pagpanulis. Mosunod, 5 anyos nga batang kaluha nalumos patay sa swimming pool sud sa subdivision sa lungsod sa Cordova. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 40. Balik sa ato mga balita, diyo sa ka-5 anyos nga batang kaluha, patay human malumos sa swimming pool sa subdivision sa lungsod sa Cordova kagahapon. Samtang usa ka patay nga lalaki ang nakuha sa mga otoridad sa kadagatan sa Barangay Maribago, syudad sa Lapu-Lapu, kaganyang buntag. Ang kasayuran niyato di Mary Rose Sagarino. Patay ang 5 anyos nga kaluha human malumos sa swimming pool sud sa subdivision sa Barangay Gabi, lungsod sa Cordova kagahapon sa hapon. Base sa inisyal nga investigasyon, mato ni Police Major Michael Gingoyon, ang hepe sa Cordova Police Station, nga nagduwa lang og bola ang mga bata duol sa playground. Ang bola giingong posibleng niuntol padung sa swimming pool ug nalumos ang mga bata sa pagsuway nga makuha kini. Daling gida ang mga bata sa tambalanan, apan pipila ka oras gideklarar kini nga patay na. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Samtang usa ka patay nga lalaki ang nakuha sa mga otoridad sa kadagatan sa Barangay Maribago, syudad sa Lapu-Lapu kaganinang buntag. Sa pagkuto ning maong balita, gitino pa kung kinsa ang maong lalaki ug ang hinungdan sa iyang kamatayon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka driver sa taxi sa Barangay Tingob sa syudad sa Mandawi namatay human giingong naunay sa kaugalingong pusil niadtong Domingo sa kadlawon. Mubalik si Mary Rose Sagarino sa iyang report. Sa folding bed sa garahe sa mga taxi sa Barangay Tingob, syudad sa Mandawi, nakitaan nga wala na'y kinabuhi ang usa nila ka driver pasado alas 3 ni adtong Domingo sa kadlawon. Ang lalaki giila nga si Buenaventura Divina Gracia, 45 anyos ug taga Barangay Suhoton, lungsod sa Bajan. Siya usa ka stay-in driver sa maong kumpanya sa taxi. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, matod sa saksi nag-inom ang biktima sa diskuhan pipila ka metros gikan sa compound. Minutos ang ninglabay, ilang nakita ang biktima nga wala na'y kinabuhi o gadunay samad pinusilan sa wala nga bahin sa iyang lawas. Sa pag-abot sa emergency responder, gisuway pa og luwas ang driver apan wala na kini pulso o wala na naginhawa. Sa investigasyon, gituuhan sa mga kapulisan nga hubog og nagduwa sa iyang armas dihang aksidente kining nibuto human mahagbong sa yuta hinungdan nga naigo siya sa bala. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong hitabo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa atong maayong balita, diyo sa ka 22 anyos nga babay ang nahimong ikalima kung top 5 sa bag-ulang migawas nga resulta sa Civil Engineering Licensure Examination atong Sabado. Si Analisa Mabini nga miligraduar sa University of San Jose Recoletos nakaangkon og 91.50 nga passing score og 5th placer sa nakalabay lang nga Civil Engineering Licensure Examination. Mato diya nga wala siya magdahom nga maapel sa pagka-top notcher sa exam gumikan sa kalisod ni ini.
Lumad nga taga Palumpon, Leyte si Mabini ug usa ka scholar ug migraduar niya tong August 2023 isip summa cum laude. Kanindot ko ani no? Makadawat og 75,000 ka pesos ga cash og brand new laptop si Mabini gikan sa administration sa USJR isip ganti sa pagkalakip sa top notcher. Og mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47 at tagi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod sa di madugay. Samtang sa ato ang Christmas countdown 28 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sa nga nilang Dennis Tabar, Danica Caballes ug tibok puwersa sa CCTN News Department, ako si Gian Navarro. Dagang salamat. Hantod ugma din hilang sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Magbuhat kita sa Balawi, uban sa kabala sa pagkikay, sa puso na lumipanano, pasula, pasula, pasula. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksuntang hubo, gutong sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasuna, 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 pagbulan kita sa Balawi, tawag sa kamana sa pagkikay, sa puso atong ipalalo. Pasuna, 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 pagbulan. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The gospel is taken according to Luke 21, 1 to 4. The late Pope John Paul II, now a saint, remarked that no one is too poor as to give nothing. Like the widow in the gospel, even the poorest of the poor can find some coins to give. In fact, the widow did not just offer 2 small coins, she gave her whole livelihood. We are called to offer not just our extras, but everything we have. Because in truth, nothing is ours anyway. What we have come from the generosity of our Father in heaven who love us unconditionally. Og tuod ini, dili kita magdumili sa paghatag sa unsay atong madawat sa langit ug Amahan. Kay kini mao buhat gikahimutaan sa Ginoo. The Bible does not actually require us to give to the church everything we earn. Yet, the actual amount we give is not as important as the generosity of our heart. Brothers and sisters, let us give with joy and thanksgiving in our heart, for God loves the joyful giver. 2 Corinthians 9:7. Jesus is challenging us to put our whole trust in God's providence, like a child who is totally dependent on his parents. Just like the poor widow, let us be ready to sacrifice what we have for the glory of God, knowing that He will provide all our needs. Let us put God first in everything we do, and let God, in His mercy and grace, do everything for us. In this gospel, Jesus shows us
that the amount of coin that the poor widow gave was more significant than that of the rich. Not because of the amount of money, but because she sacrificed all that she had just to support the temple. Jesus noticed that the wealthy people were putting offering into the treasury. Then he noticed a poor widow who put 2 small coins into the treasury. Jesus was deeply was touched by her loving generosity. He commented, "This poor woman put more into the treasury than all the rest. The others give from their abundance." Ang ilang paghatag, sobrahan nila. However, this woman offered what she had. Compared to other donors, the widow's gift, the little that she gave came from where he went. She was struggling to make ends meet, yet she freely gave her mite to the temple treasury. Perhaps today we can share our mite with the individuals we encounter who may need some time, attention, resources, or care. Our mite may be great blessing to them. And we may find that this individual also is a great blessing to us. Mga kaigsunan, tanawa ang atong palibot. Ayaw kalimti ang mga nagkinanglan. Ibutang na ito atong presensya sa Ginoo. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, today we ask for healing. Healing our inside, Lord Jesus. Yes, we have a heart as hard as a stone, that it is hard for us to give. Heal this heart of our Lord Jesus. Soften this, Lord, so that we will be enjoying of giving, Lord. Yes, sometimes it's hard to give. It hurts us so much. But Lord, help us, Lord, to give until it hurts. That when it hurts, we still continue to give. Lord, we entrust everything to you. Mold us, renew us to be a new Christian. In Jesus' name, amen. Salamat sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, kita-kita na sa taugma. Shalom.